free Korean class that is based for our EPS topic na nagnanais pong pumunta dito sa Korea. 안녕하세요. Isa po napakagandang araw sa ating pong lahat. Ibang-iba po talaga yung pakiramdam ng nasa lugar kung saan ka talaga lumaki or yung lugar na pinanggalingan. This is Joshua, Koreanong nagtuturo po ng Korean sa Tagalog. Ngayon po ay dahil nasa Pilipinas po ko, gusto ko lang po i-continue yung aking Part 2, Why I Love Philippines. Actually, meron din po akong version ng Why I Hate Philippines para naman po ay ma-express ko po sa ating mga followers kung ano po yung point of view ng isang Koreano na lumaki sa Pilipinas, tumira sa Korea at sa Pilipinas. That is all based on my personal experience. No? So wala pong katotohanan, wala pong kahit anumang basehan. I'm just sharing kung ano po yung mga nararamdaman ko, nakikita ko habang ako po ay nasa Korea at Pilipinas. So ayan po mga chingo, andito po ako nung nakaraang linggo para po gawin po ang ating huling Korean class with Joshua Cho Batch 10 graduation. So we successfully finished and I'm so thankful and I would like to express my deepest gratitude sa lahat po ng ating mga estudyante, sa lahat po ng mga dumalo. At ito po, huling araw ko na po sa Pilipinas at bago po ako umalis ay gusto ko pong ibahagi ang aking puso, ang aking mga nararamdaman sa ating pong mga manonood. Why I love the Philippines. First one, pagkadating ko po dito, una ko pong naramdaman, wow, sobrang mapagbigay. Kasi alam po ninyo, graduation ceremony kami and Christmas party. Grabe, para akong may exchange gift. Halos lahat po ng mga estudyante na dumadating, nagbibigay po sa akin ng mga regalo. Siyempre, may malaki, maliit, or ano, pero we don't base on the value. As long as it's from their heart, and siyempre, mas importante yung nilalaman ng puso ng nagbigay sa atin. Pero ramdam na ramdam ko, mapagbigay po talaga ang ating mga Pinoy. Meron nga po minsan na kahit wala ka ng sayo, bigay ka pa rin ng bigay kasi mahal mo. So parang gusto kong sabihin yung pagiging mapagbigay, parang pagiging mapagmahal. Paano yun? Ang dami kong mamahalin. Anyways, ang point ko po is, parang yun po yung naging impression ko upon arriving here in the Philippines. Kasi yun po yung nakikita ko eh. Tapos sa mga kalsada, sa mga daan, lalong-lalo na pagkagabi, ramdam na ramdam mo yung Christmas festival. May mga nagsisikantahan, tapos meron din po mga nangangaroling na, ang grabe ang aga, no? Tapos, ang matindi pa, yung bawat kapitbahay, mga pinupuntahan namin, pagka napadaan ko, o tara kain tayo, yun po yung una kong naririnig. Tapos sabi ko, parang ano yun na, naging greetings na. Kumbaga, pagkauna mong nakita, oh tara kain tayo, kumain ka na ba? So later, nalaman ko, it's a expression lang pala na when you greet someone. Eh ako naman, hindi po ako talaga tumatanggi. Minsan may nagsabi po sa akin, tara kain tayo. Tapos siyempre ako, sige, kain tayo. Yung pala, wala pa talagang pagkain dun sa bahay po nila. Pero sabi nila, kain tayo. So ayun, punta na lang kami sa Jollibee. Alam mo nang wala naman para sa'yo. Wala nang natitira sa'yo, pero bigay ka pa rin ng bigay. Ganun pa rin yung naranasan ko nung nasa Korea po, yung mga kasama po natin mga kababayan. Pagka kumikita po sila, hindi po nila halos ginagamit para po sa sarili nila. Parang sinusuporta nila sa kanilang mga pamilya, sa mga taong mahal nila, kahit alam po nilang wala nang masyadong natitira sa kanila. Grabe, I would like to express once again, from the bottom and from the deepest of my heart, maraming salamat po sa lahat po ng mga mapagbigay, lalo na po mapagmahal na ating mga kapwa Pinoy. Mas lalo po kayong pagpalain. So, ang part 2, no, na gusto ko pong sabihin, napakasarap po ng pagkain. Kasi halos lahat po ng mga pagkain Pinoy na, although hindi ko po lahat napuntahan, pero marami pong mga nag-treat. Bale, yung mga nag-invite sa akin para kumain, tumikim ng mga pagkain Pinoy. Halos lahat po ng uri ng mga pagkain Pinoy natikman ko, no? Mga pipata, tilapia, kare-kare, dinuguan, mga native na mga balut, sinigang, tinola, pinakbet. Eh, yung pinakapaborito ko dun sa Pampanga, yung sisig, yung mga barbecue, ihaw-ihaw. Na kahit saan ako pumunta, ang sarap ng mga authentic, talagang native. Tapos, ito pa yung hindi ko makalimutan na pagka kumakain ako dito sa Pilipinas, no, ramdam na ramdam ko yung pagkain eh. Kasi feel na feel mo yung pwede mo siyang kamain, dakmain yung, yung mga ulam na hindi ka na mahiya kasi wala namang arte-arte yung mga Pilipinas. Kahit saan ka kumain, pwede ka sa resto, pwede ka sa bahay, pwede ka sa tabi mga kanto, kahit saan ka basta may makita kang upuan, kahit wala kang upuan, basta upo ka nila dyan sa tabi, tapos yung ganong feeling na everywhere, anywhere you can eat. Kasi sa Korea,
hindi ka, parang, pwede ka naman kumain kahit saan, pero nahihiya ka tapos. Pero dito, grabe, kinakamay ko po talaga. Talagang sarap ako dun sa kuko ko. Charot. Sarap ako dun sa kamay ko kasi, mekos-mekos na eh. Parang sarap mong kamayin, di ba? Hindi ko po talaga makalimutan na one of my cravings, no, yung kumain ng, yung feel na feel mo yung pagkain. Masarap po sila lahat. Yung po talaga yung gusto kong sabihin, pero may konting feedback din po ako. Sa sobrang sarap, hindi po mapapahaba yung buhay ko kasi mamantika, tapos yung mga ibang ulam, may pagkaalat, pagkatamis. Yun, sasabay mo pa ng Coke, mga soft drinks. Ako, napasubo na rin ako talaga sa mga. Pero, ayun, siguro need na lang po i-balance ng healthy food kasi meron naman pong mga healthy na kunyari yung mga kangkong, ampalaya. And lastly, ito po gusto ko po talagang i-share sa inyong lahat and the best po talaga. Alam niyo po yung pagdating ko po dito sa Philippines. Ito po yung isa po sa hindi ko po talaga pwedeng makalimutan. Filipinos are, I think, one of the most hospitable. Nung pagdating ko po sa airport, meron na pong sumalubong sa amin. Tapos yung isa kong kaibigan, every time na pupunta po ako ng Pilipinas, tatanungin niya ako, Joshua, kailan ka na pupunta? Ako nila, pwede ba ako yung magsundo sa'yo? Pwede ba ako yung maghatid sa'yo? Sabi ko, sino ba ako para tratuhin ng ganito, hindi naman ako special na tao. Pero nalaman ko na lang, that is a way of how you treat a visitor. Tapos, kunyari, may vacant time ka, tatanungin ka niya, tara, coffee tayo, tara, kain tayo. Ako naman kasi, pag kami mga nag-invite sa akin, hindi ko talaga naugali ang tumanggi. Basta kahit alam kong busog na ako, o pagod na ako, pag kami nag-imbita sa akin, ang hirap mag-reject. Or, masakit talaga pagka hindi tinanggap eh. Kaya ayaw kong masaktan yung mga, di ba? Pero, syempre, pagka talagang nag-conflict or talagang hindi po na magawa ng paraan, wala naman po talaga magagawa. Pero, as much as possible, pagka meron po talagang nag-request sa akin, pumunta sa akin, ayaw kong tanggihan. Kaya meron po nag-ano sa akin, sabi niya, kain tayo. Tapos ko lang kumain, sige, kain na naman. Kaya hindi ko po maiwasang hindi tumabae. Pero, doon pa lang po, naramdaman ko na po yung puso ng mga Pilipino, yung pag-ibig po nila, yung pagmamahal po nila, yung pagmamalasakit po nila. Sabi ko, parang nakakapagod, pero hindi siya nakakapagod. Kasi, they embrace the culture of the Philippines. Kaya parang ako, nahahawa na rin ako eh. Pag kami nakikita ko, gusto ko na lang samahan, gusto kong tabihan, gusto kong samahan kumain, or anything na, kunyari may kailangan siya, gusto ko rin i-assist. So, yun po yung isa rin po sa project na ginagawa po namin dito sa Korea. We are here to help and assist them sa lahat po ng mga pwede po namin maitulong when it comes to hospital, legal matters, translation, language, culture, everything na kinakailangan po nila. So, thumbs up po para po sa lahat po ng ating mga kabayan. And if you want more about my opinion or my insights, or yung experience ko po dito sa Pilipinas, regarding po sa culture, everything about Philippines, please follow and like, 구독과 좋아요. And sabi ko rin po sa sarili ko, dun sa una, di ba, talaga mapagbigay po yung ating mga kababayan. Sabi ko, para maisuklino, maibalik po natin yung pasasalamat na yon. Pagpapatuloy ko po yung aking mission na matulungan po natin yung mga kabayan. So, sa darating pong bagong taon, ay nagpa-prepare po ako ng free Korean class that is based for our EPS topic na nagnanais pong pumunta dito sa Korea bilang EPS worker. So, abangan po ang ating mga updates sa susunod na ating mga vlog and topics. Kung meron po kayong gusto pang i-share, feel free to comment or message below. 감사합니다, 여러분, and see you in Philippines or in Korea or anywhere around. 감사합니다, 여러분.